Okay. Nababasa po niyo yung nakalagay dyan, Romans 12:2. May kwento po ako sa inyo. The other day, tawag dito, I read my Bible. I opened it randomly. And then, yan ay kumuha ng aking atensyon. Nakita ko siya doon sa Bible na binasa ko nung ako'y nag-devotion. Pagkatapos, syempre, binulay ko po siya. Okay, that's the other day. Yan po ay unang araw ng Enero ng taong 2024. And then kahapon, ito po, ako po ay nakasubscribe sa isang daily Bible devotional at bawat araw po ako ay binibigyan nila ng mga verses at mga kung anik-anik tungkol sa Word of God. And then, tinignan ko kung ano yung binigay sa akin kahapon. Then, when I open it, ito po. Iyan na naman po, Romans 12:2. Alam niyo ang ginawa ko? In-screenshot ko po siya. Kaya yan pong nandyan sa larawan na yan. Yan po yung mismong devotional na ibinibigay nung daily devotional na yon. So, okay. Isa po siyang app na nagbibigay ng mga daily devotional. So, ayan na naman po yung binigay sa akin kahapon. Then, at ito na po kanina. Kanina lang po, wala pa siguro 10 minutes. Kaya ako nag-decide na mag-vlog na tungkol dito eh. Ako ay, syempre, alam naman natin ang kaugalian natin tuwing umaga, scroll tayo sa ating FB, no? Especially dahil may mga hinihintay akong tawag ngayon na may mga gagawin kami RDC. Tapos, alam niyo po ba yung isang bali pinsan ko po yon? Nakita ko po kanina sa wall niya. Hulahan niyo kung ano. Ayan na naman po. Do not conform to this world. Ayan na naman po. At ibig sabihin, talagang may sinasabi po ang Lord. Teka lang po, may pahabol po ako. Ako po ay nakapakinig minsan ng isang preaching. Siguro December 31 po yun. Para po siyang New Year celebration nila. Isa pong pastor ang nangaral. Hindi yan ang kanyang topic, pero nabanggit po niya yung verse na yan. Romans 12:2. Do not conform ka lang niya. Pero hindi po nabigyan ng elaboration. Then after that, January 1, January 2, hanggang ngayon, January 3, teka lang. Alam niyo po, pag ganyan, may sinasabi na ang Panginoon sa atin. May sinasabi na po siya. Sa akin, bilang vlogger, bilang isang nangangaral ng salita ng Panginoon dito sa online, no? YouTube, mga ganyan, kung ano ng platforms, it's high time, sabi ng Lord. Sabihin mo yan. Alam niyo po ba, isa lang po ang gustong sabihin ng Panginoon sa akin, sa ating lahat. Do not fear. Okay. Ang revelation sa akin nito, ganito. Ang buong mundo natatakot sa pagpasok ng 2025. Marami pong natatakot. They don't know what will happen. Pero sa ating mga mananampalataya, sabi niya, do not conform to the pattern of the world. Or dito sa verse ng ESV, maganda eh. Do not conform to the world. Direkta niya, di ba? So, ibig sabihin po niyan, kung natatakot ang mundo, dahil sa kung anong mangyari sa 2025, bilang mga Kristiyano, huwag tayong matakot. We have Jesus on our side, di ba? Nasa winning side tayo. Panalo na po tayo. Sa krus pa lang ng Kalbaryo, panalo na po tayo. It's something that we really need to meditate upon today. Not only today, but akalain nyo, sa kaso ko, nung isang araw pa ito, binabalik ng Panginoon sa akin. January 1, nagbasa ko ng Biblia, nakita ko yan. Okay. Tapos kahapon, doon sa akin devotional, ito nga po, yung picture na yan. Tapos ito na naman po kanina. Yung bali pinsan ko nag-post. Ayan po ang laman ng post niya. So, may sinasabi ang Lord po sa atin. Alam niyo, nangyari na po ba sa inyo yan? Okay. Alam niyo, pag conscious kayo sa mga sinasabi ng Panginoon sa atin, ibigay lang natin yung tenga natin sa Kanya. Makinig po tayo. Huwag tayo magsusuppress sa Kanya. Huwag natin siyang isuppress. Follow Him. Okay? Dahil may sinasabi si Lord ngayon sa atin, huwag tayong matakot. Nandito si Jesus. Siya nang bahala sa atin. Do not conform to the pattern of the world. Ang buong mundo ngayon, walang ginawa kundi ang natataas na nakikita ko, nag-iiba na yung mga generation. Amen? Ang gustong itaas ng mga bagong generation, yung mga sarili-sarili nila. Do not conform to that. Itaas natin si Kristo Jesus na namatay para sa atin
upang bayaran ang mga kasalanan natin at one day, ira-rapture tayo upang makasama niya magpakailan pa man. God bless po sa atin.